So guys, panibagong property na naman po ito. So medyo maulan lang. Maulan talaga ang ating pag-e-area. So ito po ay along highway po. Dito na po ito sa Barangay Makahalo, Camarines Norte na po. So bale mahaba po ang frontage nito sa highway. So simula daw po dito, yan po, possible kasama pa nga pa yung bahay na yan, kasi dating bahay po yan nung may-ali po ng lupa. Simula po dyan hanggang dun pa po sa may kabayo po dun. So yun po yung bakod po yun na puti dun, hanggang dun pa po yan. So mahaba ang frontage po nito sa highway. So yan po yan, pataas lamang po sa kanyang property. So makita nyo po yung mga kanyang mga tanim po ay may mga hardwood, mayroon din naman pong mga sagingan at niyugan po. So dun pa po yan, pataas pa po yan. So hindi naman po siya bangin. Dito lang may pababa siya, pero dito po mataas yung kanyang portion ng lupa po. So pasukin po natin doon. So bali dito po yung sa taas na, doon po yung highway niya. Patas naman po dito. Dito naman po sa taas na ay may kapantayan na din po dito. May kubo. So ang mga produkto po niya, niyugan, banda po dito ay dalang hitahan. Bale ang sukat po nito ay 4.7 hectares. Nagkakahalaga po ito ng 4.5 M. So mahaba naman po ang frontage sa highway, at may mga bahay na din po siya. Sa tapat po nito mayroong water station po. Yan. So dito po yung may overlooking po kayo. Yan po yung overlooking po ng property niyo po. So kabilaan po yan. So dito po may mga patanim pa din naman po na mga iba pa. So yan po. Dito po mataas ang pwesto niya. Then highway po ay dun sa baba lang po yan. Doon na kami nagdaan sa kabila na yan. Yan po may mga may mga hardwood din po. Yan dito po another may pababa din po siya. Kumbaga parang style bundok po talaga siya. Then dito po kasi sa harap na ito pa square po. Tapos dito parang pasigsag na din siya na square po. So doon pa po yan, hanggang doon pa po yan ang property niya. So makita po nyo niyugan talaga siya. Then yun may pababa, tas taas. Then sa dulo po niyan meron din diyang tubigan. Tama na kuya, meron diyang tubigan pala yun. So yan po yung overlooking niya po. Kita nyo po yung kabundukan na yan. Yan po, overlooking po dito sa pwesto natin dito. Then doon pa po sakop pa ng property. Dito pa po palibot yan. So saan tayo pwedeng dumaan kung sakaling ikot tayo? Ba tayo doon? So yung ganda nga dito ng bundok. Nakakababa dyan. Doon po. Pero yan po. So madami namang niyog kuya. Hindi naman pala siya content. Kasi ano kaya ang puno ito? Diba parang prutas na ito? Nara yan? Nara. Tas yun ganun din. Nara din. Okay. Yan po yung highway niya lang. Di Santa Elena po. So may kuryente naman din po dito. Source ng tubig, kuryente. Okay naman po. Yung property titulado. At direkto po tayo sa seller. Makakausap niyo naman din po agad yan. So dyan po may tinataniman po dito. So ito lang yung portion na mataas na overlooking ninyo po. So yan po ang mga, pag personal nyo po makita itong property ay makita nyo po yung ganda po dyan. Then mahaba po ang frontage nito sa kalsada, wala na pong tambakin. Diretso na po kung magtatayo kayo ng bahay po. So dyan may pababa din po dyan. Then din po paikot. So yun po, kita nyo po yung paikot na yung pantay na yun doon. Dito po yan, kapantayan po nyo doon.
So yan po ang niyog niya po. Mabubunga. Matataas na din po yung iba. Pero madami pa siya magbunga. So dito po nagbaba kami sa property. Dito yung taas. Luyahan po. So dito po ay pantay din po dito. So yan po. Talagang napapalibutan po siya ng pataas baba po na bundok. Pero hindi naman po siya yung bundok na na hindi mo maakyat po. Parang slope lang naman po siya. So dito po, parang ito yung tubigan po. Ito ata yung tubigan, kuya. Oh, parang tinatanim. May bungang may bungang pala. So yung pantay po. Sabi yan. So yan po, inaararo. Ito yung tubigan nga ito. Kali, nandun pa po yan. Ayan po, yung makita niyo po yung mga niyugan pa din po kasi yan madaming mga punong kahoy po. Yan, dito pantay din naman po siya dito. Yan, pataas po siya doon. Doon pa po ito. So yan po, kung sakali may palayan din naman po kayong magkakaroon sa property niyo po. So medyo kompleto na rin siya. Niyugan, then dikit ng highway. Then yan, bundok po. Tapos tubigan. Hanggang doon pa po ito sa dulo. Dito po, kaya madami tayong ng tubig. So, diyan po ang bukal niya. Oh, yung portion po yan. So, yung bundok na yun, yan po. Dito nag-iipon ng tubig po. So, dito yan pababa po. So, kung hukayan nyo po, gagawin fish pan ito. Semi-fish pan ay pwede po ito. So, yan. Unlimited na po ang source ng tubig niya. So, yan po yung bukal niya po. Kita nyo po. Then po, doon pa yan sa taas din. Doon po nagmumula ang tubig niya. So yan po yung overlooking niya. So niyugan din po yan. So dyan po sa pababa. Pantay po dito. Dyan po sa baba, highway po dyan. So ayan po, maulan lang talaga. Labas na po tayo ng highway. So yung mga kalapit bahay niya naman po dito, malapit lang. So may water station na din po yan, tubigan. May ng kuryente. Bali ang approximately po nito ng highway po nito sa frontage po ay nasa 100 meters po higit. More or less po. Yan. Doon pa po kasi yan. May mga bahay din na din po ito. So, dyan po. So, maganda naman po itong frontage nito. Rectangle po yung unang nito sa lot plan. So, hanggang dun pa po yan. So, madami pa pong mga tanim. Kaya yun po ang kagandahan ng kanyang property. So yan po, may mga bahay na din po. Yan naman po yung mga kamag-anak po yan ng may-ari. Kaya anytime po, aalis din naman sila kung sakaling makuha po itong property na ito. So yan po, inuupahan din naman yung iba. So yun po, kung magustuhan nyo po itong property na ito, mag-message lamang po kayo sa akin.